kukuha ka ng ano. Ano yung pag andyan? Okay, ito na yung beef tendon. Oo nga naman. Filipino comfort food naman ang kakainin namin Consilaw ngayon. Dalawang magkaibang lugar yung titikman namin pero unahin na natin ito. Sa tikiman na to magpapares at maggogoto tayo. Puntahan natin yung main branch. Located to sa G. Araneta. Ito yung Goto Tendon. Main branch to. Goto pare, simulan na natin. Sa case na to, Yes. nakahiwalay yung chicharon. Ako. Pinangunahan ko na pre, dinuro ko ng konti. Para mas madali Oo. kainin. Ang gawin natin, Konsi, unahin na natin yung tikim. Game, kuha ka. Ang in-order natin, sige. Dahil marami. Order natin, goto tendon. Goto tendon, small lang to, pre. Small lang. Small, kompleto. Nakita ko may goto. Kasi usually, ang in-order may natin sa may labas, tendon, oo. puro goto. Oo. Goto lang. Ito, may tendon. Ang dami nung pritong bawang. Kukuha na rin ako ng pinarisan na namin ng toko at Ilang baboy. Malambot yung toko Okay. Alam mo yung hindi matagal na hindi yung matagal na nakaluto lang. Mainit naman siya dumating. Cheers na natin tong goto, pre. Baka okay. Tendon agad yun nakuha ko. Sarap. Sarap. Alam mo, pati texture na textbook na kinalakihan kong goto. Pag sinabi mong ganun, nung bata tayo, ang kinakainan natin, ewan ko kung kumakain ka ng Buddha. Yes. Kasi pati yung kulay nito yung manilaw-nilaw. Bata kami, takbo kami Green Hills. Oo. Daban na uli, nung medyo malaki konti, meron branch sa may Escolta. Sa Menjola. Ano yan? Ng Menjola. Ng Buddha. Oo. Ano ngayon meron pa siya? Sa may Tomas Morato. Mm. Oo. Parang ganun yung experience na Yun to. ang nakatatak sa atin. Oo. Masarap siya. So, ngayon lang ako nakakain ng goto tendon. Ang gagawin natin, gusto ko experiencein yung goto, tapsilog, at saka pares. Masyado na ako marami narinig tungkol sa experience kumain ng goto tendon. Pero itong una na to, parang okay. Ano siya? Wala siya namang ginawang twist. Very traditional. Aha. Diba? Tokot baboy. Lokot baboy, lokot baboy. Actually, lahat na in-order ko dito, puro gusto ko. Sabi mo nga, madalas ka dito, no? Nag-rats kami dito. Gusto ko rin dahil kulang sibuyas yung gamit. Sa akin, mas mabango. Plus sa akin yung bagong gawang, hindi ko naman alam kung bagong prito, pero mainit dumating yung tokat baboy. Medyo sayang kasi yung total goto experience mo o lugaw experience pag yung medyo stale na yung tokwa nito. Yes, yes. Ito, masarap yung tokat baboy nila. Itong combo na to, okay nga. Naabutan ko to dati. Late lang. Kasi, Ito, yung goto tendon na to. yes, ito, linipat lang dito eh. Dati nasa Mabini Street. Ako, live corner to ng Mabini, Araneta. Nung nasa Mabini Street, may isang lang siya, pwesto. Yung loob buo, parang kusina. Parang kusina ng loob. Open air. Na wala siyang dine-in. Ang dine-in niya nasa bangketa. Kasi Ganun simula ang goto tendon. More on to go. Tapos makita mo, ang dami kumakain gabi. Hanggang sa dinagdag ng... So parang Gouda siya dati. Oo. Kasi Gouda nung 80s, baka hindi na alam ng mga iba nanonood. Bench type, open air, Open air. at saka ganun din pare, white and red. Tama ba ako? Oo. Ang itsura ng Gouda dati. So itong goto tendon, ganun din eh. Pero mula sa Similar. kwento mo, Aha. galing sa kain sa labas, tapos naging ang gaganda na ng goto tendon eh. Actually, aaminin ko, kaya hindi rin ako kumakain ng goto tendon. May sindak factor. Parang, baka mahal dyan gano'n Ano ba meron dyan? Na, hanggang isip lang, hindi ko pa ginagawa. Pero ito nakain ko itong yung, okay, wala naman pala silang pinuprove na iba. Parang, masarap na goto lang. I think quality yung nila, yung magandang iniisip nila, magandang dine experience sa kakain. Malinis eh. Lahat ng branches nila maganda yung itsura.
Tapos ito pa lang, first impression, maayos kasi yung tokwat baboy nga at saka yung lasa ng goto. Gets ko yung tema ng goto tendon, yung tamang Pinoy favorite sa isang lugar na malamig, masarap kumain at sigurado yung lasa. Nakita ko rin nga nung dati, hindi sila basta nag-open ng restaurant, basta benta lang. Parang nakita ko talagang meron silang parang pinag-aralan, lahat yung parang tinetest nila. Okay. Parang R&D. Ang dating na parang komisari. Yung dati. Saan? Dito talaga? Dito, sa Mabini. Itong building na to? Yes, itong building. Same lang, same building. Goto generation tayo eh. So, ito, pansin ko, minerge nila kasi uso na rin yung nito na lang sa akin sa edad natin, ito na lang yung pares eh. Tama ba? Yes. Dati, nung bata kami, maraming pares. Nasa Bambang. Yun ang alam ko, Maynila ang pares. Kasi sa amin sa Paranaque, Lola Eli. wala masyado. Lalo na sa ibang probinsya, wala masyadong pares. Pag nagmamaynila nga ako, pag yung classmates natin, si Chonlock, kanyan, nakakaano ako ng pares, at saka ano pa ba yung gawgawin sa inyo? Yung, ano nga tawag doon? Parang maki. Maki. Sa parte nyo. Ito nga, finuse na niya, parang goto, pares, tapsilog. Yes, oo. May nakita pa nga ako adobo dito eh. Pero tuloy natin yung tikim, mag-sampler tayo ng mga items dito sa Goto Tendon kasi kumbaga pinapakilala mo sa akin to ngayon. Yes, oo. Isa pa, kaya pala, bakit daw paggabi kinakain ni Consi dito? Kasi pare, ano yung mga malalapit dito? Ito kasi Araneta Avenue. Maglakad ka lang, lapit lang, nandiyan yung Cosmopolitan. Yung Puninares siya, sa Colobaro. Hindi lang Cosmopolitan, marami dito, di ba? Kung dumiretso ka pa, Arlington. Arlington. Sa kaliwa naman natin, nandito si Sanctuarium National, yung kanta naman, nandiyan si St. Peter. Kaya sinabi mo, ito parang hanggang alauna ata bukas. Kasi eksakto after mo punta sa mga, may namatayan ka. Pamahiin natin. Magpagpag. O kahit hindi magpagpag, kita mo, hapon tayo ngayon dito para goto, tapsilog, pares, anytime naman yan di ba? Gabi matao kasi siya. Mas madalas ka lang sa gabi dahil nga sa mga... Napupuno sa paggabi. Okay. Sige, tingin pa tayo ng iba. Yes, okay. Consi, bone marrow. Pag umorder ka pala, dalawa pa, parang tigisa tayo. Pero hindi ko naman uubusin. Pero nakalagay, pare, ano pala siya, maganda pala siyang source ng ng collagen to eh. So may mga benefits din, hindi talaga iisip natin evil. Maganda siyang source ng protein, minerals, di ba? May mga calcium. Sa good cholesterol siya. Pero in moderation, lahat naman in moderation. Kung iisipin mo, hindi pala talaga ganun talaga kasama pala kumain ito. Game, Consi. Pakialaman na natin tong bone marrow. Nilagyan din nila ng pritong garlic yung ibabaw at saka ng iniwahiwang dahon ng sibuyas. Dami ng bone marrow, grabe oh. Pero hindi ko to uubusin. Ikaw ba, uubusin mo yun sa'yo? Hindi siguro. Buti na lang magkakahati tayo nila Mrs. Dizon, di ba? Ayan oh. Ang maganda niyan, sa tingin ko hinahalo to sa kanin, sa pares. In our case, Consi, sa goto natin, Ikaw nga, papapakin mo lang eh. Kamusta? Krema? Sarap. Ako, lalagay ko sa goto Ang sarap. Sobrang bihira ako kumain ng Dati takot ako bulalo. kumain. Takot ka? Anong kwento mo? Lagi akong nanonood doon sa... Napapalo kasi kay Doc Atoy sa social media. Ano sabi niya? Lagi na sinasabi, kahit na araw-arawin mo kasi it's a good cholesterol daw. Oo nga, nagulat ako nung binasa ko eh. Binasa ko kanina lang. Dati sinasabi, huwag kakakain na mataas ang Demonized. cholesterol. Masama daw. Pero dahil sa generation natin, may mga nagtuturo na sa social media, nakikita mo na, medyo mas na ako, panatag na. Okay. So kahit basahin nyo, i-google nyo, yun nga, katulad ng sabi ko, meron palang mga nakukuhang mga magagandang bagay sa pagkain ng bulalo. Pero nakalagay din, sa lahat naman ng bagay kahit di bulalo in moderation. Yes. Diba? Pero
napakasarap nga pala ng bulgogi. Para siyang taba eh, no? Oo. Pero yung mataba ata talaga yung masama. Oo. Ito parang jelly-like pa na ano eh. Kaya nga inisip ko na, tama. Mas more to sa collagen, calcium. Maganda sa joints. Oo. Sa mga nag-iedad, katulad ni Consi, masasakit na yung buto. Nakatulong. Hindi, katulad namin. Nakakatulong sa atin to. Nasarapan ka na, edi gumanda pa yung joints natin, di ba? Yes. Tsaka dito, parang isa sa binibida ng goto tendon, eh, di ba? Kahit ano pa yung ano mo, base mo, pero dapat umorder ka nitong Yes. Bonaro. bone marrow. Malupit. Sarap. As in solid talaga. Oo. Talo nito yung French butter. Oo. Batangas butter ata ito kasi Yes. mukhang Batangas beef to eh. Panis lahat yan. Mas masarap Sarap. to. Mas masarap Oo. talaga to. Konsi, di natin napansin na pag sinaserve pala dito yung bone marrow, may maliit na Pares sauce. pares sauce. Yung pala yung kapares ng bone marrow. Iba namin atang gumagawa nun. I think pag umorder sila ng kanin, yung nilalagay na nila eh, no? Actually, kanina pinahiwalay lang kasi natin. Pinahiwalay mo lang. May optional naman kung pwedeng ilagay Kasi na dyan ilagay yung na sauce nila. o hiwalay. Titikman na natin? Oh, sure. Titikman na. Mauna ka. Ako. Titignan ko kung tutumba ka. Dalawa lang. Ito na, oh. Okay. Tingnan natin. Ayan, nasan yung ano mo, plate mo, pre. Titikman namin ni Consi with ano, para malaman natin experience. Yan, maraming ano yan, ha. Sa ilalim lang napunta yung bone marrow, eh. First time ko rin matitikman yung pare sauce nila. Mas mabango. Ang bango May talaga. nabuksang ano, Oo. area ng sarap. Kasi may tamis yung ano, eh. Sarap. Iba, parang kape. Alam niyo yung kape? Pag iniinom ko ng black, natutuwa naman ako. Oo. Pero pag nilalagyan ko na ng asukal, umiiba rin yung sarap, Oo. Ganun yung epekto nito. Sarap. Ay, masarap yung pare sauce nila. Oo. Sa pang... Manims na miss. Oo, hindi, oo. Tsaka walang annoying na lasa ng Oo. malakas na... Ano yung pampabango? Yung parang... Anis. Oo. Hindi malakas yung anis, Oo. oh. Bango. Sarap. Na-imagine ko na sa kanin yan, pre. Oo. Alam mo, excited na ako. Magpares na kaya tayo. Kahit wala na ulam, no? Ang O bango. next, magpapares kami. Oo. Okay, ito na yung ano, beef tendon. May small portions lang ng, yan, yung tendon. Tapos yung, dahil beef tendon siya, hindi todo yung dami ng beef. Kasi ito, 238 pesos to. Magkahalo na siya. Mas mahal yung beef pares lang. Siguro yun, mas maraming beef. Pero cubes ng beef yan. Tapos ito yung malapot na masarap na sauce nila. At matik, pag nagpares ka, alam mo yung chili garlic na yan, inilalagay yan dito sa garlic rice na to. Na normally nasa bowl yan. Ito nakahiwalay sila. Pwede mong ulam kanin experience at saka may sabaw na nakasama. Konsi, sa totoo lang dito ako pinaka-excited kasi kukuha na akong kanan na. Yes. Konti ang parisan sa amin, lalo na growing up. Sa amin may Tapsi, mayroong Lugawan, Pares, wala masyado sa lugar namin. Sa iyo, kayong mga taga Maynila, may Pares kayo. Yes. Tapos, ito yun nga, sabi ko nga, ang dami kong magandang things na naririnig sa Pares ng Goto Tendon. Kaya, gusto ko ng tikman. Hindi ako eksperto, pero natutuwa lang ako na meron na tong beef at tendon. Actually, na-try ko yung puro tendon lang. Oo nga kanina nga sabi mo, tendon lang orderin natin. Sabi ko, sayang naman gusto ko rin yung beef Pares. Ang tanong ko sa iyo, Bare, bakit favorite mo yung tendon lang? Marami kaming mga Chinese, mahilig sa tendon lang. Hindi, tsaka yung tendon, yun ang totoong ano. Yun, matagal ko nang alam na maganda siya na collagen Sabi siya. niya, collagen siya. Sa tuhod namin. Tikman natin. Ako nilagyan ko na ng chili Oo. Kasi yun ang tamang experience ng pagpares. Sarap. Tsaka yung garlic ng bango. Sarap. Sarap nyo to. Beef yun, try ko yung tendon. Yung tendon, pansin ko, Konsi, mas konti siya. Mas mahirap siguro siya makuha, no? Yes, oo. Tsaka agawan yun sa palengke. Agawan sa palengke. Gelatin na, ano eh, na makrema eh. Parang mas matigas na bulalo yung dating eh, no? Yung para sa naman, hindi ka naman kumakain ng
fine cut ng beef talaga siya. Oo. Kailangan mo lang na masarap siya at masarap siya ipares Yes. sa kanin. Yes, tama. Tsaka, dapat masarap yung chili garlic mo kasi matik yun. Bawat kain mo, lalagay ka ng chili garlic. Ganyan, Pinoy style, di ba? Masarap pala yung pares dito. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Sa akin, tamang-tama yung tapang nung alat at saka yung tamis. Konsi, dahil order mo to, Yes. pare, ikaw mauna. Dapat order talaga kami ng tapsilog. Aha. Kasi nakalagay US beef. Parang, uy, masarap yun. Yun ang best seller dito, sabi sa amin. Buti na lang ito in-order mo na kasi gusto ko, iba rin pala experience na. Ngayon lang tayo nagsisiling eh. Aha. Yung dumating sa atin na umuusok-usok pa. Aha. Ate, mag-gravy to. Mmm! Ang sarap. Tagal ko na hindi natikman yung sunog mula sa sizzling plate na yun. Parang kumakain talaga ng steak. May masarap na usok, ano yun eh. May almost pait like dahil dun sa... Pero acceptable. Sabay yung gravy. Di naman todo ano nung gravy nito. Complementary lang dun sa ano. Bagay na bagay lang. Subukan ko with egg. Sarap. Kampiyon! Ito ata ang panggulat dito sa Tikiman sa Goto Tendon kasi ba't ka nga naman o-order ng sizzling burger steak? Pero sobrang panalo nito. Sa panlasa ko lang gustong gusto ko to. Eh, hindi namin natiis ni Consi. Sabi ko, hindi ko na-orderin yung adobo. In-order namin kasi nagtanong kami bago mag-dessert. Na-order na ba natin lang? Sa special, sa mga ano, sumubo kami ng isa at pinili namin to. Kasi, ako ang explanation ko, Consi, pag nakita ko yung adobo sa isang restaurant, gusto kong orderin. Yes. Kasi iba-iba ang lahat tayo, bawat household sa Pilipinas, iba-iba yung version natin na adobo. Ako gusto ko siya matikman. Para nakita mo ba, parang tatlong representasyon ng adobo to eh. Kasi adobo rice na daw siya eh. Tapos may adobo cubes, adobo rice, and adobo flakes. Aha. Diba pare? Yan, Parang pork floss. parang pork floss eh. Kumbaga maho sa inyo, di ba? Maganda yung ano, no, portion ng fat meat ratio nung karne nila dito. Game. May extreme asim. Ibang-iba. Kasi nalasahan ko yung pork floss. Ay, hindi ko pa naalala po yung pork floss. Sige nga. Okay. Kaya naiba. Sige nga. Nga. So, ang ganda. Yes. Gaya ng kwento mo. Pork floss nga. Textures din, ano? Matigas na, ano? Parang tapa na Yes. jerky-like. Yung rice, adobo rice siya, pero hindi ma-pepper, hindi maalat. Yung tatlo na yon, yung itlog, Adobo. adobong baboy, Pork tsaka floss. parang maho na pork floss. Okay yung order na to, ah. Para sa dessert, mais con nieve. Meron tong parang pinong-pinong mga yelo, parang bingsu feels ito. Parang hindi nagalaw yung ano, leche flan, ah. Di mo ata titikman ka, ah. Pare, walang masamang leche flan. Ang lambot nga ng nieba dito. Ang niebe yelo, di ba? Aha. Tama si Pinong-pino. Mrs. Dizon, oo. Pinong-pino yung yelo na. Kaya hindi siya mahirap kainin. Alam mo, kahit kung marami na tayo nakain, kaya mo pa rin mag-dessert dito. One-stop shop, ano? Ang dami mo na makakain, ang dami mo rin mag-dessert, tapos kaya mo eh. Yes. Masarap dahil light fluffy. Parang snow na bagong patak. Ganun yung dating. Actually, ito yung una kong sinilip, pare, yung corn. Ay, mahilig ako dyan. Pero, dahil ikaw, anong kwento mo dito sa ube? Ube cheese. May cheese siya sa ilalim. Pero sa ibabaw, may grated cheese na rin. Yes. Tapos yung ginamit nga nila kasing ice dito, Pinong-pino. yung flavored ice na. Aha. Ito yung milk flavor, ito naman yung ube. Pinong-pino talaga ang lambot sa bibig.
alat tamis contrast. Tikman natin. May alat din. Ang sarap nung may keso. Oo. Actually, hindi naman malakas yung lasa ng ube. Pero dahil yung umaalat-alat ng keso, alam mo yung epekto na sa ensaymada. Oo. Ang sarap ng merong leche flan. Malambot yung leche flan dito Actually, tama ka. Parang may lasang keso pa sa ilalim. Ano? Maalat-alat pa. Oo, maalat-alat pa. Sobrang nakakaaliw kainan kasi nga sa lambot. Yun pala talaga yung Goto Tendon, yung mga Filipino all-time favorites natin nandito. So, kompleto-kompleto kung Pinoy kain. Pare, bihira tayong Pinoy kain. Yes, oo. Ito ba yung una natin? Yes. Kumbaga, puro Pilipino na ano eh. Pero social na Pinoy kain to. Hindi, ganito. So, parang Ganito. angat. Yan ang unang tingin ko dito sa Goto Tendon. Aha. Social, di ba? So, pag-iisipin ko, kung ano yung kinain natin, yung lasa, pantay lang. Hindi naman todo mahal. Aha. Hindi naman, akala ko kasi parang 350, 450. Well, may premium. Babayaran mo yung premium na yun para makuha mo yung magandang klaseng karne. Kasama sa binabayaran mo yung, Lugar. di ba? Dinevelop yung lugar eh. Yung sigurado ka na maganda yung area mo, malinis yung kakainin mo. So, ibang klaseng experience sa pagkain ng... tama ka, elevated experience sa pagkain ng pares Yes, ng Goto. Lalagyan mo lang ng premium para mas maginhawa ka ng konti. Aha. At pati yung panlasa mo nakangiti. Di ba? Tama ba yun? Lipat naman tayo next sa may Blumentritt. Ito hindi naman to aircon. Isa rin tong Pinoy favorite. Mamian naman, madalas tong nadadaanan ni Konsi kaya inaya niya ako. Sabi niya parating maraming tao dito eh. Tikman natin to. Konsi, Yes. ganda nung ibang-iba rin naman tong setting natin ngayon. Yes. Kasi roadside, no? Yes. Anong kalye to? Batangas Street, pero Batangas. tawag ngayon Lorenzo. Lorenzo. Halos kanto siya ng Avenida, Rizal Avenue. Oo nga, nakita ko eh. Nakita ko sa may LRT dyan. Aha. Kaya pwede ka Tapos may mag-LRT. mamian, Rebens. Aha. Kwento to ni Gonzi. So, tikman muna natin bago natin pagkwento ano yung Rebens. Sabaw, pre. Sarap. Mainit, sarap. Okay, ang kwento ko, yung lasa na to, ito yung kinakain namin dati. Pag nung nagtatrabaho ako sa opisina, pag break time, Mami. yung mami na sa gilid-gilid, ganito yung lasa niya. Ito ano to, tinanong ko yung pinalambot na kalabaw. Di ba? Yes. Solid. Yung kay Konsi, mas konti. Ang tawag dyan, pang masa mami, 60 pesos. Hindi na masama eh, di ba? Kinain mo na... Hindi naman ako nag-i-expect ng sobrang lambot kasi kalabaw to, pre, tama ba? Yes. Pero lambot. Malambot talaga. Hindi ko nga matinidor. Ito, kagating ko na lang to. Yes. Lambot. Kasamba ka rin para sa akin. Ganun talaga. Baka. Beef na beef na siya. Ang sarap. Kasi bihira rin ako kumain ng... Wala rin kasi sa lugar namin ata anong ganito. Treat din sa akin. Sa kikita ko sa loob. Kinakain nila to with rice. Pero, Kasi ulam na yung dami, di ba? pero adopt ng mga tao. Kasi adopt nyo na yung beef mami na ginagawang breakfast. Breakfast. Merenda. Umaga ngayon, umaga. Tanghali. Tanghali, ginawang ulam din. Oo. Tapos, basta ginawang ano na. All-time All day. favorite direct. All day, Oo. pare. Oo. So solid nga ito. Papakita ko na, ayan. No? Kakamain ko ng Konsi, ah. Ayan, Yes. no? Titikman namin marami pa kasi pagdating namin dito, may mga ulam eh, no? Yung ulam. Kita ko napangitigan, no? Nakita mo yung ano eh, anong ulam yun? Yung, Ulam niya araw-araw kasi pa-iba-iba. para natuwa ka na Parang nakita mo luto, yung ano, laing. laing. Mahilig ako sa laing Bicolano ka, di ba? Aha. Hindi ko sa laing. Sabi ni Gonzi, tikman natin mamaya. Oo, game. Ito Sorry. nilagyan ko na ano, sinubukan kami yung hot sauce nila. Hindi pa. Chili. Hindi pa. Ilalagay ko lang. Yung sa hot sauce, ilalagay ko kasi sa sabaw. Masarap. Tapang, pre. Solid, lasang sili talaga na ano. Aha. Sila gumawa. Iba rin yan. Parang sunshine yan, ano? Yes. Kahit yung mga nagtutulak, mga cart. Yun, hot Yung mga nagkakartilya, no? Aha.
Masarap din yung Chili try mo sauce. ito, chili garlic nila. Sobrang na-enjoy ko talaga. Tsaka ano lang, simple naman tayo ngayon. Pero Filipino food na naman. Hindi. Hindi. Chinese to eh. Chinese to. Oo. Yung nga sinabi ko, adapt ng mga Pinoy, ginawa Oo ka nga. umaga, tanghali, Oo merenda. nga, oo. Hinahari rin ng Pinoy kung paano kainin. At saka malamang pati yung piyesang ginagamit, Sarap. kalabaw. Sarap, no? Sarap ng sauce niya. Solid yung sauce dito, papakita ko lang sa inyo. Malamang gawa nila ito. Napaka-potent. Malapit kasi ang palengke dito, kaya ito na gumawa na sarili mong, ayan, sili, oh. May asim pa ng konti, eh. Talaga may anghang. Tsaka maanghang masarap talaga yung siya. lasa. Oo. Masarap. Kung mahilig ka sa maanghang talaga siya. Gusto ko kasi hindi generic yung lasa. Alam mo yun, parang pag tinikman mo, uy, iba naman. Eh, yun naman yun eh. Maganda, iba-iba yung natitikman mo eh. Oo. Solid na solid to. Order pa tayo iba. Tumatamigin tayo. Onsi, Yes. wala ka na namang rice. Ako, Sarap. meron. Hindi na ako mag-rice. Yan, inuna mo talaga yung gusto mo. No? Talagang target mo yung ano eh. Laing. Laing. Pari, ulam mo dito yan, no? Madami, sari-sari yung ulam eh. Eh, may isda rin, bagong prito. Masiram. Masiram. Yeah. Oo nga. Sarap. Lasang-lasa mo yung gata. Sarap nun, ha? Anong isda nga daw to? Labahita. Labahita. Maganda. Okay. Ako rin, titigim ako nito. Bagay sa ano eh. Toyo suka. Toyo suka at saka sa laing. Oo. So, ulit yung mga ulam. Ito, adobo. Ito, kaldereta. Pipigan na lahat puro lutong bahay. Oo nga, nakaka-excite. Pero ang maganda, araw-araw iba-iba ulam nila. Ayun, paminsan meron daw, Dinuguan. yun. Tapos sabi, sarap daw Masarap yun. daw. Oo. Ngayon wala eh. Depende nga sa niluto for the day. Araw-araw bago naman. Masarap na yan. Sarap. Sobrang okay. Sarap. Tama lang yung luto niya. Masarap. Oo. Grabe. Eh, yung tipong hindi mo na kailangan maging chef para kung ano, no? Aha. Masarap lang, lutong bahay. May Sarap namin mo sobra. yung lasang isda. Hindi lasa Oo. Yung, Ito, tinikman mo na to. di ba? Tikman natin to ha. Kaldereta. Waka lang. Okay yan. Lutong bahay talaga. Adobo pa. Ganado ka, Ponzi ha. Ako gusto ko Patikim-tikim lang. Tikim din. Ako gusto ko yung adobo. Mahilig ako sa adobo. Eh. Iba-ibang take ang ano eh. Bawat bahay, bawat ano, kusinero. Iba-iba yung take ng adobo. Ito yung adobong masabaw, hindi inigahan, hindi lumapot. Adobong manok. Adobong manok. Tsaka sarap yung asim niya. Okay din adobo. Ako, sarap yung isda. Sarap din yung lahat. Puro okay. O ako nagustuhan ko yung pritong isda. Sobrang sarap ng laing. Tsaka yung adobo. Yes. Sarap. Aha. Nakakaagana. Solid. Tatry pa namin yung iba, siguro. Sir Manny, ito yung hinabol mo. Oh, Ano yan? nilagang Tikman baka. mo. Okay. Nilagang baka. Oo. During college days natin, nasa Mitulay. Uy, salamat. Lagi rin ako nag-order ng mga nilagang baka. Ah, talaga? Mahilig ka pala dito. Pili ko sa baka. Ito, hindi to masyado malambot. Okay lang. Pero, masarap to, baka talaga. Kompleto. Siguro sa ibang araw, iba rin yung set ng ulam, ano? Yes. Araw-araw, iba-iba kasi luto nila. Kaya, pero lahat typical lutong bahay. Sarap naman lahat. Masarap, pre. Good. Oh, malambot pala. Namali ako. Kinain ko. Gulat ako. Iyan ako lang. Paano mo ba na-discover tong ano? Hindi, araw-araw kasi dumadaan dito. Rebens. Yes. Araw-araw ako dumadaan dito sa may Batangas Street. Oo. Lagi nakikita ko puno ng tao. Curious din ako. Pare, anong oras na ngayon? Ano na eh? Dumadami na, no? Wala pang mga 10:30 pa lang makita mo, dami na nagte-take out. Dami na nagpapabili. Tingin ko, Sa- ubos na ng ulam dito. Walang hindo. Mula Non-stop. kanina. Non-stop. Mula kanina pa tayo nandito, yung tao labas Ano yung napansin mo madalas in order ng tao? Mas marami yung ano, yung mga Lutong ulam, ano? Lutong ulam. ulam. Ang dami kasi, tsaka masarap naman. Masarap. Yung mami, baka mag-uwi ako. Oo. Yung mami, may Nagustuhan ko. siguro sa Merenda tayo, mas maraming mga mami. Oo. Pero Pinoy kasi hilig talaga kanin. Totoo. Bagay, sarap. Ito nga inihabol mo.
Actually, sabi ko, ang bland no itsura, kaya sabi ko, wag na. Pero nung buti na lang umorder si Consi. Masarap pala. Akala ko matigas, malambot pala. Alam mo, solid lahat. Kasi simpleng kain lang. Pinoy dining naman tayo, pare. Dami nating iba-ibang no? Chinese, Spanish, Pinoy kanto. Pinoy. Lahat masarap. Yun ang masasabi ko, magkakaibang level no? Oh, yes. Pero ito, pag ganito may kurot kasi noipi tayo Lubog trip. Ako namamangha ako, salamat sinamahan mo ulit ako dito dahil hindi naman ako taga Maynila So, natutuwa ako. Nakatikim ako na nag-opisina ako pero hindi madalas. Ngayon, lalo na nung matanda na ako, hindi na madalas. Yes, yes. Kaya, treat na treat. Sa tingin ko, kahit nasa US ka, hindi naman ganito yung lasa ng pagkain. Yes, yes. So, uniquely Filipino Iba yung mga nandito na bibili. Iba nung pagkain ganto-ganto rin. Ako sa akin, sobrang gabong. Kaya natutuwa ako. Salamat, men. Solid na naman yung adventure natin. Thank you.